Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok Banahaw, may isang kwentong matagal nang ibinubulong ng mga matatanda tuwing gabi. Kapag sumasayaw ang mga dahon ng niyog at ang hangin ay may dalang malamig na bulong mula sa bukirin, sinasabi nilang iyon ang hudyat ng paglabas ng aswang. Ang baryo ng San Isidro ay tahimik sa araw. Maririnig mo ang tilaok ng manok, halahakan ng mga bata at kaluskos ng palay na pinatutuyo sa kalsada. Ngulit pagsapit ng alas 6 ng gabi, isa-isa nang nagsasara ang mga bintana. Ang mga nanay ay naglalagay ng bawang at asin sa may pintuan, habang ang mga tatay naman ay may hawak na itak na nakasandal sa dingding. Isang tag-ulan noon nang bumalik si Lila mula sa Maynila. Lumaki siya sa probinsya, ngunit 10 taon din siyang nawala upang mag-aral. Hindi siya naniniwala sa aswang. Para sa kanya, katanghisip lamang iyon upang takutin ang mga bata. Ngunit pagdating niya, may kakaibang bumalot sa baryo. May buntis na kapitbahay silang si Aling Marta na palaging may sugat sa liig tuwing umaga. Manipis na hiwa na parang tinusok ng matulis na bagay. Nanghihina ito araw-araw at walang maipaliwanag ang hilot. May taswang, bulong ng mga matatandang nakaupo sa tindahan. Matagal nang bumabalik kapag may buntis. Isang gabi, nagpasya si Lila na magbantay. Umakyat siya sa ikalawang palapag ng kanilang bahay at pinatay ang ilaw. Maliwanag ang buwan at ang anino ng mangga sa bakuran ay tila kamay na nakabuka. Bandang hating gabi, nakarinig siya ng kakaibang tunog, parang mahabang tss 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 na humahalo sa hangin. Sumilip siya sa bintana at nakita ang isang maitim na nilalang na nakadikit sa bubong ng bahay ni Aling Marta. Mahaba ang dila nito, kumikislap sa ilalim ng buwan at ang mga matay tila baga. Nanigas si Lila, hindi siya makapaniwala. Ang nilalang ay dahan-dahang bumaba at tila dumaan sa maliit na siwang ng bintana. Ilang sandali pa, narinig ang mahinang daing. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang bote ng asin at bawang na ihinanda ng kanyang ina at tumakbo palabas. Nanginginig man, sumigaw siya habang ibinabato ang asin sa nilalang na papalabas na ng bahay. Bigla itong napaatras at naglabas ng nakakabinging sigaw. Sa liwanag ng buwan, nasilayan niya ang mukha nito at doon siya lalong kinilabutan. Ito ay si Mang Simo, ang tahimik na karpintero sa baryo. Sa araw, isa siyang payak na lalaki. Ngulit sa gabi, ang kanyang mga matay nagiging mapula at ang likod ay tila may nakatagong pakpak. Nang tamaan ng asin, napasigaw ito at mabilis na naglaho sa dilim, lumipad patungo sa kakahuyan sa paanan ng bundok. Kinabukasan, natagpuan si Mang Simo na may matinding lagnat at sugat sa balat, tila nasunog. Hindi nagtagal, linisan niya ang baryo at hindi na muling nakita. Mula noon, mas naging maingat ang mga taga San Isidro. Si Lila, na dating hindi naniniwala, ay isa na ngayong tagapag-aalala sa mga kabataan. Hindi lahat ng alamat ay katanghisip lamang. At tuwing sasapit ang tag-ulan, kapag may buntis sa baryo at ang hangin ay may dalang kakaibang tunog mula sa kawayanan, muling bumabalik ang takot. Dahil sa probinsya, may mga lihim na hindi kailanman tuluyang nawawala. Naghihintay lamang sa dilim, handang maningil sa mga hindi naniniwala.